Para ano pa tamili ako ng credit card kung iba naman yung ibibigay. Ito yung pinili ko, pero ibang credit card naman yung binigay sa'yo. Kung ganon rin lang, wag na lang. Hi everyone, Crisel Morales here. Welcome back dito sa ating YouTube channel. Alright, first and foremost, maraming salamat po sa inyong lahat, lalong-lalo na sa mga nag-subscribe lately, sa mga sumusubaybay sa ating mga videos, mga nag-iiwan ng kanilang comments, likes, nagsishare ng ating mga video sa kanilang mga social media accounts. Maraming salamat po. Alright, without further ado, start na tayo. Mga comments na pinili natin which are found and believed to be advantageous sa ating mga credit card journey. So let us start. Unang query nang galing kay Orpa Hongkas 621. So hi there, maraming salamat for your comment. Ang sabi niya, pinadalhan daw siya ni UB ng credit card pero ayaw naman niyang tanggapin ito kasi sayang naman yung kanyang annual fee. So doon na lang daw siya sa Atomy dahil consistent naman daw siyang nagbibigay ng increase. Alright, so maganda naman pala ang sistema ni Atomy, according kay Orfa Hongkas, dahil consistent naman daw siyang magbigay ng increase. So, ang sa akin, it's a good decision. If you found mas better si Atomy kesa tanggapin yung credit card from UB wherein magbabayad ka ng annual fee, then best for you. Kung alam natin na hindi siya okay sa ating sistema at sa ating financial flow, at baka makagulo sa financial stability ng family, then don't. If you think you really don't need to have that. Alright, another query from Jancel de Guzman. Pwede daw bang partial payment ang balance sa credit card? Of course, yes, okay lang yan. Partial payment, but you have to make sure na babayaran mo siya ng buo on or before the due date. Otherwise, you can just pay the minimum amount if you think you cannot fully pay it, and then try to pay it in full the following month para hindi mag-increase at dumami yung interest doon sa hindi mo nabayaran na credit card bill. Okay, another query na nanggaling kay Prince Jaco. Ang query niya, yun daw na singil sa kanya na 850 for late payment. Pwede bang ma-reverse or reversal? Siguro ang gusto niya sabihin dito. Well, para sa'yo, Prince, meaning to say talagang sisingilin ka talaga ni bangko because of late payment. And then hindi pwedeng i-reverse yon. Kasama yon sa mga fees na babayaran mo because na-late yung payment mo. So, ganun yon. Alright, another query na nanggaling naman kay Frederick Flores. Nag-apply siya ng credit card sa mall, and since nag-offer daw sila ng no annual fee, edi syempre na-attract siya, and then walang requirement kundi mag-present lang siya ng another credit card. Of course, yung form, yun na i-fill out mo, but other requirements other than that, wala na, kundi yung credit card lang. Pero nung dumating daw yung credit card sa kanya, nagulat siya dahil ang nabigay sa kanya ay RCBC Diamond Credit Card. And upon researching, ang laki naman pala ng annual fee ng RCBC Diamond Credit Card. Oy, feeling talaga ni Frederick na scam siya. And it's true, parang na-scam ka nga talaga. Kasi you thought na no annual fee ang credit card na ibibigay sa'yo because of course, kung ako man yon, talagang I'm going to specify, stress, and emphasize na ang gusto kong credit card ay no annual fee. And alam nyo ba kung magkano ang annual fee ng RCBC Diamond Card? Kapag ang card mo is yung RCBC Diamond Platinum Mastercard, that is 2,500 a year. So, para sa akin, malaki ang annual fee na yan. And nakaka-disappoint because, well, may option ka na pwede nating sabihin pwedeng ipa-waive or ganito, ganyan. But then again,
Pag ang inapplyan mo is no annual fee and then ang nabigay sa'yo ay may annual fee, talagang total and complete disappointment yon. So Frederick, I strongly suggest that if you are not really interested with the credit card ng RCBC, then ibalik mo na lang yung credit card para ma-close yung account mo. Kasi once that you receive the credit card and you didn't say anything to the bank, meaning to say, they will assume na okay sa'yo yung credit card. Most of the time, if not all the time, kahit hindi natin inactivate yung credit card, may mga pre-activated credit card or self-activating credit card. And sometimes, meron din yung kahit hindi talaga activated yung credit card, naka-open yung account mo. It is still under your name. And there are times that the bank will really charge you for an annual fee. So if you are not interested with the credit card, Frederick, you better go back to the bank and then ibalik mo na lang yung credit card. So sa lahat ng mga may ganitong sitwasyon, if you are not really interested with the credit card that you receive, dahil hindi naman talaga yun yung inapplyan mo, pwede nating ibalik yan. Huwag nating i-activate, ibalik natin and tell the bank na hindi naman talaga yun yung inapplyan mong credit card and you are making your decision to return the credit card to them para wala kang record sa kanila, wala kang account sa kanila. And if in case na talagang ayaw mo na talaga, you have decided talaga not to receive or activate the credit card, huwag na nating patagalin. Ibalik na natin kaagad. If you receive the credit card today, in this within this week, kailangan ibalik mo na. Now, ito yung disadvantage ng nag-a-apply ng credit card sa mga mall. True enough na sinasabi natin sa kanila, oh, I like the credit card with no annual fee. And then sasabihin naman ng agent, yes ma'am, sure, no annual fee. I-apply ka namin ng no annual fee na credit card. So, ganun-ganyan. Tapos sasabihin pa nila, hindi lang po dito sa Union Bank ha, i-apply pa natin itong application mo, application form mo sa Banco de Oro, sa East West Bank, sa Metro Bank, sa BPI, at kung saan-saan pa. So, ang dami nilang sinasabi. So, ikaw, especially when it is your first time, excited ka naman. Only to find out na kapag na-approve ang credit card and then ipapadala sa'yo, hindi naman pala yung credit card na walang annual fee. And para sa akin, ang suggestion ko kasi sa mga newbie sa credit card, better for them to have a credit card with no annual fee. Para mapag-aralan muna nila, matuto sila kung paano talaga gamayin ang credit card. At para hindi nakakatakot dahil first time nila, baka hindi nila magamay na maigi and then may mga annual fee pa yan. Tapos may, halimbawa hindi niya alam kung paano i-manage, nagkaroon siya ng mga late payment fee, overspending fee, and then interests from unpaid balances. For me, I strongly suggest get a credit card with no annual fee. Marami dyan. Yung Union Bank, Mastercard, merong PNB, Zelle, Mastercard, yan. Maraming mga credit card na no annual fee. All you have to do is go to the website of the bank and then dun natin pag-aralan, gamayin kung ano talaga yung mga credit card na nababagay sa lifestyle natin. At kung interesado talaga kayo doon sa sinabi ko na no annual fee, makikita rin ninyo doon sa website ng mga bangko yung mga credit cards na walang annual fee. So huwag na tayong magpaloko ha, huwag na kayong mag-apply sa mga mall ng credit card. Doon na kayo sa website ni bangko kasi once na napili mo yung credit card, i-click mo na yan, apply. Sa mga malls kasi, hindi mo naman talaga actual na nakikita kung ano yung credit card na ina-applyan mo. So, parang sinasabi ni ahente na ako nang bahala ma'am, yes, no annual fee, but we are not sure of. Kaya, mas okay na sa website na lang tayo mag-apply. Kasi kapag sa website tayo mag-apply, may mga comparison pa doon. May option tayo to compare one credit card from the other credit card. And then, mapipili natin kung ang gusto natin kahit may annual fee, basta mababa lang, o kung hindi naman kaya, no annual fee for life. So, mas okay na doon tayo sa website mamili para hindi tayo magkamali doon sa credit card na ating pipiliin.
Okay, so there you go. Sana may mga napulot na naman po kayong information, aral, nababaunin na naman natin along our journey sa credit card. And paalala sa lahat ng mga newbie, huwag kayong magpaloko sa mga malls. Marami dyan, may ibibigay sa inyo na payong, earbuds, mga speakers na maliliit or whatever. Ang dami nilang binibigay or ino-offer to attract you in applying for a credit card. But the disadvantage or the repercussion is, yun nga, hindi mo actual na napipili yung credit card na gusto mo. Samantalang, kung sa website kayo namili, di mas okay kasi kitang-kita nyo talaga yung credit card na gusto nyo. Muli, maraming salamat. Please continue to watch the videos we have uploaded in the past at saka yung mga bagong videos natin. I'm pretty sure 1 or 2 ideas are enough as we go through our credit card journey. Maraming salamat po sa mga nag-subscribe at saka sa mga hindi pa nag-subscribe. Sana makapag-subscribe na din sa ating YouTube channel and always tap the notification bell so that you'll always be notified kapag meron tayong bagong videos. Maraming salamat po. And always remember, kahit anong klaseng pagsubok meron ka sa buhay, remember that life is beautiful. It is because God is so good. Bye everyone!